Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino, shoutout kay John Taro Vlogs. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nahulog si Aaron, kaya bakit hindi ka tumalon kasama niya? Patay na siya. Ano ang karapatan mong bumalik ng buhay? Panipi, para kay Futian, maliwanag ang kahalagahan ng Aaron kay Fujiya. Sa Aaron lamang maaaring maging kwalipikado si Fujiya na makipagkompetensya sa mga pangunahing pamilya sa martial arts contest na ito. Kahit alam niya na ang Aaron ay nakaharap sa mga eksperto ng buong mundo. Gayunpaman, ito rin ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na ang Aaron ay nagmamay-ari ng Pangu-Axe, na maaaring hindi humantong sa unang digmaang pandaigdig. Hanggat ang Aaron ay maaaring sumikat sa martial arts contest, ang kanyang katayuan sa pagsuporta sa pamilya ay mapangalagaan. Kung ang Aaron ay maaaring maging mas malakas at mas masunurin, maaari niyang tulungan ang kanyang pamilya at maging si Aaron ang tunay na Diyos ng bagong henerasyon. Matutulungan niya ang kanyang pamilya na magkaroon ng isang napapanatiling pundasyon sa loob ng libu-libong taon. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit handang talikuran ni Futian ang paghamak sa Aaron at handang ibaba ang kanyang posisyon. Dahil ang Aaron ang tanging pagpipilian upang makatulong sa pamilya, at ito rin ang mas maginhawang pagpipilian. Ngunit ngayon, narinig na ni Futian ang balita na ang Aaron ay nahulog sa walang katapusang bangin. Hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa kung ano ang kahulugan ng walang katapusang kalaliman sa mga tao sa lahat ng direksyon. Idineklara nitong patay na ang Aaron magpakailanman. Nangangahulugan din ito na ang sumusuporta sa pamilya ay karaniwang nawalan ng kwalipikasyon upang makipagkompetensya sa paligsahan. Kinakagat ni Fumei ang kanyang mga ngipin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kapag siya ay binugbog ni Futian sa harap ng napakaraming tao, pakiramdam niya ay nasisira ang kanyang mukha at nawala ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang lahat ng ito ay dahil sa Aaron. Kung ayaw niyang maakit ng kanyang sarili, bakit siya mag-aalala tungkol sa kayamanan? Kung hindi ka pupunta sa kayamanan, paano mangyayari ang ganoong bagay? Si Fumei ay isang baliw na sugarol. Matalo man siya sa huli, hindi niya akalaing sisisihin niya ang sarili niya sa mga pagkakamali niya. Sa kabaligtaran, sisisihin niya ang iba. Tot. Sa pagkakataong ito, biglang tumayo si Aoyong, puno ng kalokohan ang mukha. Pagkatapos, pumalakpak siya, tumingin kay Futian, umiling at sinabing, "Fu Clan Leader, ang galing mo talagang umarte. Hayaan mo lang na may lumapit at magsagawa ng mapait na love play, pwede mo ba kaming lokohin lahat?" "What do you mean, Aoyong?" "What do I mean? Heaven knows, Earth knows, you know, I know." Malapit na ang martial arts contest, pero biglang naaksidente ang Aaron. Ang pinaka-nakakatawang bagay ay, sa aksidenteng ito, si Aaron, isang lalaking may palakol na pango, ay nabigong makatakas, ngunit tinulungan mo ang isang maliit na miyembro ng pamilya upang makatakas. Tinulungan mo ang patriarch, tinuring mo ba kaming 3 taong gulang na bata? Nang marinig ito, biglang nagalit si Futian, ibig mo bang itago ang Aaron ng kusa? Si Aaron ay may hawak na palakol na pango, na kilala sa buong mundo. Ano ang pakinabang ng pagtatago sa kanya? Hindi ba't kailangan ko pang sabihin?
Pakuluan magpakailanman malamig na sound channel. Karamihan sa mga kalahok sa paligsahan ay nakadirekta sa panbuaks ng Aaron. Matapos marinig ang mga salita ni Aoyong, ang mga tao ay galit na galit. Fu Tian, kasuklam-suklam na kontrabida, sinasabi ko sa iyo, ibigay mo ang Aaron, kung hindi, hindi ako magalang sa iyo. Tama, dapat gusto mong kunin si Pango Palakol sa iyo. Kapag hindi mo binigay ang Aaron, papatayin kita at tutulungan ang pamilya mo. Sa pagtingin sa galit ng karamihan, nagulat si Fu Tian. Tumingin kay Fu Mei, malamig niyang sinabi, Fu Mei, anong problema? Bubuksan na sana ni Fu Mei ang kanyang bibig, ngunit sinabi ni Aoyong sa malamig na boses, hindi na niya kailangang sabihin kung ano ang nangyayari. Ayaw kong marinig ang sira mong dahilan. Fu Tian, sa tingin mo ba tayo wala kang alam tungkol sa iyo? Si Aaron ay nasa tuktok ng talampas at biglang pinatunayan ng isang grupo ng mga tao na siya ay isang miyembro ng angkan ng demonyo. Ang pinaka-nakakatuwa ay hindi man lang lumaban si Aaron sa mga oras na iyon, kaya tumalon siya ng diretso sa bangin sa likod. Niya mapipilitang tumalon sa bangin ng ganoon kadali. Kaya sabi ko, ito ay isang magandang dula na idinirect ni Fu Tian, ang layunin ay itago ang Aaron. Bilang housekeeper ng Immortality Sea Area, bagamat siya lang ang housekeeper, marami siyang kinakaharap na affairs ng Immortality Sea Area, at natural na superior ang kanyang katalinuhan. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa Guangzhou, kaya nagpasya siyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Upang matulungan ang langit, ibibigay niya ito sa iba o palibutan ng publiko. Kung hindi namatay ang Aaron, ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, kung siya ay namatay, maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataon na sugpuin ang pamilyang Fu. Sa oras na iyon, ang pamilyang Fu ay magdudulot ng galit sa publiko. Sa sandaling ito ay napakatrahedya, ang walang kamatayang Sea Area ay maaari pa ring gumawa ng inisyatibo pagkatapos ng paghihiganti, na nagpapanggap na isang mabuting tao upang iligtas ang pamilyang Fu, ngunit ganap niyang gagawing alipin ang pamilyang Fu. Duguan ka. Sa pagharap sa galit ng mga tao, medyo natarante si Fu Tian. Alam kong hindi mo ito aaminin, ngunit ikaw ay nasa unang baitang sa junior high school, at ako naman ang ika-15. Isang tao, dalhin mo sa akin ang Fuliao. Sabi ni Aoyong Leng. Fuliao. Nang marinig ito, nagulat si Fu Tian. Halos sa oras na ito, dahan-daang pumasok ang isang magandang figure. Nang pumasok ang figure, isang grupo ng mga tao sa bulwagan ang naakit sa kanyang kagandahan. Kanina lang napakaingay ng eksena pero ngayon maririnig na ang karayom. Si Ivory ang dumating. Siya ba ang diyosa ng pagsuporta sa pamilya? Sure enough, it's the best among women. I'm so worried about the appearance and figure. Panipi, ang ganda talaga. No wonder na marami din ang may gusto sa kanya. Matapos magulat ang isang grupo ng mga tao, nagsimula silang magkomento. Nang makita si Ivory, nagulat si Fu Tian. Wala ba si Fu Yao sa bahay? Paano ka napunta dito bigla? Sinabi ng intuit ayon kay Fu Tian na dapat may nangyari sa pamilya ni Fu. Tumingin si Fu Tian Meng kay Aoyong. Sa oras na ito, Aoyong Dan at isang ngiti, ay tila ayaw magpaliwanag. Manong, nahanap ko na siya. Sa oras na ito, isang batang sigaw ang dumating, at pagkatapos ay isang puting figure ang biglang dumaan sa karamihan at dumiretso sa gitna ng pangunahing bulwagan. Isang grupo ng mga disipulo ng Kishan Hall ang agad na naglabas ng kanilang mga espada at nagmamadaling umakyat sa gulat. Figure settled, isang binata na nakaputi, may hawak na puting pamaypay, nakatayong mayabang. Ano, si Luro Akshuan, ang anak sa tuktok ng asol na bundok. Kahit siya nandito. Mukhang binibigyang importansya ng pamilya Lu ang martial arts contest na ito. Akala ko palakad-lakad lang ang lahat, pero hindi ko inaasahan na. Well, kung sasabihin mo iyon, ang kanilang mga tunay na Diyos ay direktang sasali sa digmaan, kaya't mas mahalagang bigyang pansin ang palakol ni Pango kaysa upang bigyang pansin ito. Kaya nga, sa pagkakataong ito, kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, sinenyasan ni Goyu ang kanyang mga disipulo na umatras ng mabilis, tumalikod at tinawanan si Luro Akshuan, na nagsasabing, "Chener, nandito ka ba?" Nakita ni Chener si Goyu. Ang magalang na paraan ni Luro Okshan. Pagkatapos, lumingon si Luro Akshuan at tumingin kay Fu Tian,
I'm sorry dinala kita dito. Kung mayroon kang anumang mga opinyon, mangyaring lumapit sa akin. Ang mukha ni Fu Tian ay parang lupa. Si Luroak Xuan ang pinakamahalagang bata sa tuktok ng asol na bundok. Siya rin ay isang kinabukasan na nilinang ng lakas ng asol na bundok. Siya ay dapat ang may lakas at background bundok. Sino ang makakasakit sa gayong tao? Malungkot ang mukha ni Fu Tian, paano mo natulungan ang aking pamilya? Ang Family Fu ay isa sa 3 pangunahing pamilya sa mundo. Bago ang paligsahan sa martial arts, dapat kitang tretuhin ng pamilya Fu ng may kagandahang loob ayon sa mga tuntunin ng mundo. Sa makatuwid, ang mga miyembro ng pamilya ay ligtas na ligtas ngayon. Hiniling ko lang na pumunta sila dito ng mag-isa para sa ikabubuti ng lahat ng mga bayani sa mundo, nakangiting sabi ni Luroak Xuan. Tumanggaw si Aoyong, tama si Zuan Xiao. Kung hindi ka nasisiyahan sa pinuno ng angkan ng Fu Tian, maaari mong ilagay ang account na ito sa aking walang kamatayang si area, dahil pinlano namin ito ni Zuan Xiao. Ikaw ang panahon ay humihingal, at ang buong tao ay galit na galit. Yung Sheng si area at ang tuktok ng asol na bundok ay hayagang nakapasok sa FUJIA, ang kahulugan nito ay mas malinaw, ngunit hindi ito ang kanyang Fujiya sa mata. Kung hindi namin inisip ang mga alituntunin ng mundo, natatakot ako na ang mga taong ito ay pumatay sa kanya at tumulong sa kanyang pamilya, mapangahas. Ito ay masyadong mapangahas pagkatapos matulungan ang kanyang pamilya. Huwag mo akong intindihin. Malalim lang ang iniisip ni Fu Yao, 3 kaming pamilya. Friendly kami sa isa't isa kaya lang may pakialam kami sa isa't isa. Ilabas si Fu Yao para hanapin silang Jun. Nakangiting sabi ni Aoyong. Oo, Patriarch Fu, nakikita mong may luha sa mga mata ni Fu Yao. Hayaang lumabas ang Aaron. Paano mo masasabing, Diyosa din siya ng pamilya mo? Kailangan mo siyang mahalin. Sinabi rin ni Luroak Xuan sa oras na ito. Si Ivory sa oras na ito ay ganap na hindi pinansin, puno ng amoy ng pulbere, hinahanap niya ang Aaron sa karamihan. Matapos marinig ang mga salita ni Luroak Xuan, si Ivory ay nag-aalala. Bagamat hindi niya alam ang tungkol sa aksidente ni Aaron, hindi niya makita ang figure ni Aaron sa eksena at si Fu Mei, na nababalutan na niya na mali ito gustong malaman ang sagot. Hindi ko talaga itinago si Aaron. Hindi ko alam na nahulog siya sa walang katapusang bangin hanggang ngayon. Ngayon si Fu Yao ay dinukot ng 2 pamilya ang kinabukasan ng pamilya ni Fu Yao ay malinaw na umabot sa sandali ng buhay at kamatayan. Tuldok, sabi mo nahulog ang Aaron sa bangin. Nang marinig ito ni Ivory, namutla siya. Napaatras siya ng ilang hakbang. Bigla siyang tumalikod at tumakbo palabas ng main hall. Nagmamadali si Fu Tian. Gusto rin ni Aoyong na hilingin sa kanyang mga tauhan na pigilan siya, ngunit malumanay na inabot ni Luroak Xuan ang kanyang kamay upang pigilan si Aoyong na may ngiti sa kanyang mukha, sinundan niya ang mga hakbang ni Ivory at dali-daling lumabas ng bulwagan. Nang makita nila ito, nagkatinginan din sila, ngunit nakita nila si Luroak Xuan kalmadong mukha, pinag-isipan nila ito at sabay-sabay na nagmadaling lumabas. Tumayo siya sa tuktok ng bundok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po